Hindi lang pera kundi pati sinampay, tinangay ng isang lalaki ng loob sa isang bahay sa Quezon City. Ang suspect nakasalubong pa ng biktima na suot ang ninakaw na damit. Para pag-usapan ang batas tungkol sa pagnanakaw, kasama natin ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo. Nakakainis siguro yung ganun. Akin yan di ba? Attorney, sa insidenteng ito, mahigit 2,000 piso at mga damit ang ninakaw ng suspect. Sa batas ba, ito lang ang pwedeng i-demand pabalik ng biktima o pwede ba siyang humingi ng mas malaki bilang na perwisyo niya ang biktima? Pwede ba siyang kasuhan, ipakulong para magtanda? Siyempre pwedeng kasuhan, di ba? So actually, while nakalagay sa batas na lahat ng guilty ng isang krimen ay nagkakaroon ng criminal at civil liability. Pag criminal liability, yan yung kulong. Pag sinabing civil liability, ito yung danyos o damages. Ito nga yung kuminsan para sa perwisyo, no? Pero hindi rin naman ito basta-basta binibigay sa biktima. Usually sa mga criminal cases, ang madalas na binibigay ay yung actual damages, hospitalization, medical expenses, moral at exemplary damages. Pag actual, ito nga yung usually yung nawala sa'yo. So kung nagnakaw ng 2,000, nagnakaw ng isang bagay, ibabalik yung value kung ano yung nawala. So yun yung actual. So parang binalik lang kung ano nga yung nawala. Minsan, nagbibigay ang korte ng tinatawag na moral damages. Baka ito yung tinutukoy na para dun sa perwisyo nga, na sana ay may makuha ang biktima dahil sa perwisyo. Pero ito, yung binibigay lamang usually kung nagkaroon ng physical suffering, mental anguish, anxiety, besmirched reputation, wounded feelings, shock, humiliation, and similar injury. So ang problema, sa ilalim din ng batas, naka-enumerate kasi kung kailan lamang maaaring maibigay ang moral damages at ang krimen ng theft, hindi kasali sa mga kaso na entitled ang moral damages. Usually nga, ito yung para sa mga krimen like merong physical suffering, mga kaso ng rape, lascivious acts, adultery, concubinage, illegal arrest, illegal search, at mga kaso ng libel, slander, at saka defamation. So yung theft nga hindi kasali. At lastly, maaari din sanang magbigay ng exemplary damages, pero usually, binibigay lang ito kung entitled ka sa moral damages or kung may aggravating circumstance. Reserved to para sa mga kaso na sinasabi sa mga kaso, highly reprehensible, may moral corruption, perversity, or wickedness. Yun talagang sobra yung ginawa ng akusado. So usually, yung mga kaso ng sexual assault ng isang buntis o yung napakabata o yung cruelty sa matatanda. Senior, So kung simpleng kaso lamang ng pagnanakaw, baka hindi ka rin mabigyan ng exemplary damages kasi nga reserved ito for the more serious or the more heinous crimes. Kahit napawisan niya yung damit. Eto, attorney, kapag ba nakita mo at sigurado kang gamit mo o kahit anong pag-aari mo, yung suot ng nakasalubong mo, ginamit niya ng walang pahintulot, legal ba na kuhanin mo ito sa kanya right there and then? At kahit puwersahan mo ito gawin? Oo, hubarin mo yan. Akin yan. Siyempre, hindi. Huwag niyong gagawin yan. At pag pinilit ninyong kunin right there and then, baka kayo pa ang makasuhan ng coercion. Parati natin sinasabi, you cannot take the law into your own hands kahit na nanggigigil na kayo, nanggagalaiti at nasa harap niya. Kung ako yung tatanungin ninyo, mas mabuti pa rin na tumawag kayo ng tanod o ng pulis. Kasi pag ikaw ang lumapit, baka gulo lang, di ba? At kayo pa ang masaktan. So, siguro kunan ng litrato or ng video habang naglalakad yung magnanakaw na to para may ebidensya din kayo at maipakita na suot-suot nga ang damit ninyo. Unfortunately, wag niyo pong gagawin yan. Kaya minsan effective talaga nalalagyan mo ng pangalan. Yung mga ginagawa ng mga magulang natin dati. Nilalagyan ng pangalan yung tag para talaga sigurado ka. Anyway, maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat. And Happy Hump Day! Day! Munti kang makalimutan.